Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Bumaba si Dod Ian sa unang palapag ng punong tanggapan ng mga scavenger upang hanapin ang finance department para kunin ang 7 gintong barya. Ang 7 gintong barya ay katumbas ng 10 taong ipon ng isang ordinaryong pamilya sa residential district. Kahit si Jure na may mataas na sahod ay tumatanggap lamang ng 5 o 6 na pilak bilang buwan ng sahod. Ang isang gintong barya ay katumbas ng 10,000 dolyar noong lumang panahon. Ngunit sa panahong ito, napakababa ng sahod ng mga nasa gitnang uri. Kay Dod Ian, maituturing na mayaman siya sa pamantayan ng kasalukuyan. At ito ay maliit pa lamang na bahagi ng kanyang scavenging. Napuno ng damdamin si Dod Ian habang hawak-hawak ang mabigat at makinis na ginto. Ngunit hindi siya na-excite. Sa katunayan, nakuha niya ito kapalit ng kanyang buhay. Kung hindi dahil sa kanyang hunter identity, 7 pilak lamang ang makukuha niya. Kaya naman, kung ang isang scavenger ay nais yumaman, kailangan niyang umasa sa swerte upang makahanap ng espesyal na item habang nag-iimbak ng materyales. Hindi ko alam kung magkano ang halaga ng iba pang mga bagay na aking dinala, bulong ni Dod Ian sa sarili. Kahit na napakalaki ng 7 gintong barya sa pamantayan ng residential district, kung nais niyang magtayo ng isang alchemy lab, hindi ito sapat para sa kanyang pangangailangan. Habang hawak ang mga gintong barya, umupo siya sa bulwagan. Hindi nagtagal, nagkaroon ng kaguluhan sa bulwagan. Tumangala si Dod Ian at nakita ang isang matangkad na babae na may suot na scarlet armor na pumasok sa pintuan ng bulwagan. Napansin ni Dod Ian ang silver medal sa kanyang balikat. 3 taon na ang nakalipas, nakita niya ang medalya na iyon kay Fernando. Ngunit ang kay Fernando ay tansu lamang, habang ang kay babae ay pilak at may 2 agila na nakaukit. Napansin rin ng mga staff sa bulwagan at ng mga scavenger ang medalya sa kanyang balikat. Ang kanyang armor ay napakapansin, parang dumadaloy ang dugo sa katawan. Talagang naiiba ito sa karaniwang malambot na armor ng scavenger at madaling hamatak ng pansin. Isa itong hunter. Biglang nanahimik ang mga tao sa bulwagan habang maingat siyang pinagmamasdan. Ipadala ninyo ang taong namumuno rito. Utos ng babae habang nakatayo sa gitna ng bulwagan. Nabahala ang 2 babaeng nasa reception. Ang isa ay agad na pumayag, habang ang isa ay tumakbo sa susunod na silid. Hindi nagtagal, lumabas sina Peter at ang isa pang matandang steward. Nang makita nila ang medalya, agad nagbago ang mukha ni Peter. Yumuko siya at magalang na sinabi, "Welcome, Hunter. Maaari po ba naming malaman ang dahilan ng inyong pagbisita?" Iinaangat niya ang kamay at pinutol ang pagsasalita ni Peter. "Ang mga scavenger na pumunta sa area no. 8. Tawagin ninyo sila ngayon." Nagulat sina Peter at ang matandang lalaki. Nagkatinginan sila at nagkaintindihan sa kanilang mga mata. Magalang na sabi ni Peter, "Honorable Hunter, nakauwi na sila sa kanilang mga tahanan. Kailangan po namin ng oras para tawagin sila." Matigas ang boses ng babae. "Huwag kayong magpatumpik-tampak sa harap ko. Makikita ko sila bago lumubog ang araw. Maghintay kayo." Natakot si Peter at natutuyo ang pawis. Opo, hindi po dapat magpatumpik-tampak." Napansin ng babae si Dod Ian habang umiinom ng milk tea. Tumaas ang kanyang kilay. Napansin din ito ni Peter at dali-daling sumigaw. "Bata, hindi mo ba napansin ang Honorable Hunter? Bakit hindi ka pa siya binabati? Gawin mo na at lumabas ka." Naiintindihan agad ni Dod Ian ang sinasabi ni Peter. Ayon sa sinabi ng babae, may kinalaman siya sa hunter na namatay sa area no. 8. Bahagya siyang nag-alala ngunit nanatiling kalmado. Tumango siya at handang umalis. "At ikaw?" Malamig na tanong ng babae. "Bago ka bang scavenger?" Huminto si Dod Ian at tumingin pabalik. "Oo," sagot niya. "So, bahagyang nagkulay pula ang mata ng babae. Nakapunta ka ba sa area no? 8. May lamig na bumabalot sa kanyang mga mata. Kung oo ang sagot niya, agad siyang papatayin. Ngunit may halong pagkapuot at panghihinayang sa kanyang tinig, sabi niya. "Bakit?
Bakit hindi ka namatay? Isang basura ka na nakaligtas, bakit? Bakit hindi ka pinatay ng kamatayan? Bahagyang namula ang balat ng kanyang mga braso. Si Peter, na nakakita ng eksena, dali-daling nagsalita. Honorable Hunter, si Dean po ay aming seed object. Binibigyang espesyal na atensyon ng headquarters ang kanyang paglago dahil baka maging hunter siya sa hinaharap. Kung siya po ay nakasakit sa inyo, siguro po ay bigyan ninyo siya ng pagkakataon na humingi ng paumanhin. Scroll! Sigaw ng babae. Nagulat si Peter. Nakatayo ang babae, nakatingin kay Dod Ian. Hindi siya muling humiwalay sa kanyang paningin. Puno ng puot, galit, at kalungkutan ang kanyang mga mata. Inisip ni Dod Ian na nag-iimbestiga siya ng ebidensya. Hindi niya alam na hinahanap pala niya ang taong pagbubuhusan ng galit. Nang makita niya ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mga mata, bahagyang naantig ang kanyang puso at tinanong. Ano po ang relasyon ninyo sa hunter na namatay sa area no? 8. Tumahimik ka. Galit na itinaas ng babae ang kamay. Mabilis na umatras si Dod Ian at nakaligtas sa hampas sa loob ng isang iglap. Nakaalis siya ng ilang hakbang upang magbukas ng distansya. Alam niyang kung ordinaryong scavenger lang siya, patay na siya. Malamang, malubhang masugatan. Alam niya na kung wala ang kapangyarihan ng hunter, ito ang kanyang magiging kapalaran. Natakot si Peter sa hampas ng kamay, ngunit nang makita si Dod Ian na nakaligtas, hindi na siya makapagsalita. Nagulat din ang babae. Napatingin siya kay Dod Ian habang ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay naging lamig. Bago kang scavenger, kahit pinagpala ka man ng 20 o 30 beses, hindi mo matutugunan ang ganitong bilis ng reaksyon. Ano ka ba? Lumamig ang mga mata ni Dod Ian. Bagamat galit ang babae dahil sa kanyang kalungkutan, hindi niya iniintindi ang pinsalang maaaring idulot ng kanyang hampas. Marahil sa kanyang pananaw, kahit aksidenteng patayin ang scavenger ay hindi na mababatikos. Marahil, tutulungan siya ng consortium na itago ang ebidensya o alisin ang anumang paglalahad upang maiwasan ang parusa. Ngayon, itong hampas na ito, isusulat ko. Matinding titig ni Dod Ian. Kung binigyan ako ng iba ng kabutihan, babayaran ko ng 10 beses. Kung nagdulot sila ng sakit, babayaran ko ng 100 beses. Ha! Tumigas ang mukha ng babae, kasing lamig ng yelo. Mag-isa, nang ahas kang banta sa akin. Tigil. Isang tinig ang umalangaw-ngaw. Biglang lumitaw ang isang matipunong lalaki sa pagitan ng babaeng nakasuot ng pulang baluti at ni Dod Ian. Agad niyang hinawakan ang hita ng babae upang pigilan ang sipa nito kay Dod Ian. Nang mahawakan niya ang atake, bahagyang nagbago ang mukha ng matipunong lalaki dahil sa lakas ng suntok. Lumakad siya ng 2 hakbang pabalik habang nilalabanan ang momentum ng atake. Nahulog din ang babae sa lupa dahil siya ay naitulak ng lalaki. Matalim ang tingin niya sa matipunong lalaki na humarang sa kanya, Bud. Huwag mo akong pigilan. Bahagyang nagkunot ang noo ni Bud at sinabi, dapat kang huminto, Linda. Si Dean ang bagong hunter ng aming consortium. Ako'y narito sa ngalan ng Hunter Headquarters para ipagkaloob sa kanya ang medalya. Namangha ang babae sa sinabi ni Bud. Nagulat din sina Peter at ang matandang kasama niya sa balita. Tumingin si Dod Ian sa matipunong lalaki. Kung hindi dahil sa kanya, ang tanging paraan lang ay umiwas sa sipa at tumakbo palabas sa kalye para makaligtas sa baliw na babae. Bagong hunter. Nag-isip ang babae habang dumilim ang mukha niya. Ang kanyang madilim na kayumangging mata ay naging pula. Ang mga ugat na kulay pula sa kanyang mga braso ay kumikilos habang galit niyang sinabi, kaya siya pala yun na napili. Alam kong malungkot ka dahil sa pagkamatay ng iyong kapatid. Pero sana huwag mong gawin ang pagkakamali sa pag-atake sa hunter na kabilang sa aming consortium. Dapat alam mo kung gaano kalala ang magiging resulta. Huwag sirain ang iyong kinabukasan. Mukhang hindi pinansin ng babae ang sinabi ni Bud at tumutok kay Dod Ian, nandoon ka nang kainin ng halimaw ang kapatid ko. Bakit hindi kanya kinain? Bakit? Isa kang scavenger. Anong karapatan mo para magkaroon ng magic marks? Tahimik na tumingin si Dod Ian ngunit hindi sumagot.
Patuloy ang babae sa pagtitig kay Ian, ngunit pagkatapos ng sandali, nawala ang kanyang layunin na pumatay. Unti-unting nawala sa ilalim ng kanyang balat ang mga ugat sa kanyang braso. Dinilaan niya ang kanyang labi at sinabi, maliit na bagay. Sinabi mo na babayaran mo ako ng 100 beses, di ba? Napawi ang kaba ni Bud sa pagbabagong iyon ni Linda. Kung tuluyang umatake siya kay Ian, baka hindi niya ito mahadlangan. Lumingon siya kay Ian at sinabi, tawagin ka din, di ba? Humingi ka ng paumanhin kay Linda at malalampasan natin ang lahat. Bukod dito, magiging potensyal kayong kasama sa mga susunod na misyon. Bakit pa tayo mag-aaway kung pwede namang maging magkaibigan? Nagkunot ang noo ni Ian. Ang kutob niya, hindi titigil ang babae. Pansamantalang huminto lang siya sa pagpatay dahil isinasaalang-alang ang consequences sa pagpatay sa kapwa hunter. Kahit humingi siya ng paumanhin, wala itong pagbabago. Higit sa lahat, bakit siya kailangan humingi ng paumanhin? Dahil namatay ang iyong kapatid, sa tingin mo ba pwede mo lang ipakita ang galit mo sa iba? Kahit patungkol ito sa paghihiganti. Ang iyong kapatid ang unang umatake sa amin. Pwede ba kaming lumaban bilang tugon? Hindi ako interesado sa paumanhin. Pero malaya kang bumalik para maghayganti sa akin anumang oras. Malumanay ngunit may bahid ng pananalig ang tinig ng babae. Matamlay na tumingin si Ian at malamig na sagot, hindi ko alam na ang hunter na kinain ng halimaw ay ang iyong kapatid. Kaya pala galit ka. Naiintindihan ko iyon. Pagkatapos ng lahat, hindi lang pangit kundi malungkot ang kanyang pagkamatay. Biglang lumamig ang mata ni Linda. Pumintig ang kanyang mga kamay habang maririnig ang pag-uga ng mga buto. Sa huli, binitiwan niya ang kanyang kamao at lumingon palayo sa bulwagan. Mabilis siyang nawala sa gitna ng tao. Ngumiti si Bud ng bahagya at tumingin kay Ian, munting kapatid, talagang marunong kang magsalita. Malakas siya kumpara sa akin. Gusto niyang makipag-usap gamit ang kanyang mga kamay, samantalang ako, gamit ko lang ang bibig, tahimik na sagot ni Ian kay Bud. Bamulong si Bud, huwag mong sisihin siya. Maaga namatay ang kanyang mga magulang, kaya magkasama lang silang dalawa ng kanyang kapatid. Pagkakita niyang namatay ang kanyang kapatid, normal lang na maging emosyonal siya. Tumingin si Ian ng kakaiba, maraming uli lang nawala ng pamilya. Pero kailangan ba nilang ipakita ang galit sa inosenteng tao? Kinain ng halimaw ang kanyang kapatid, pero bakit ang galit niya ay sa mahihinang scavenger? Hindi ba ang buhay ng scavenger ay may halaga rin? At pagkatapos insultuhan, dapat ba kaming makiramay sa kanyang pagkawala? Walang masabi si Bud at bahagyang umiling, hindi na natin pag-usapan pa. Ngumiti siya, sinasabi ko lang, hindi ka na scavenger. Hiniling ng headquarters na ibigay ko sa iyo ang kontrata at medalya. Tumango si Ian. Hindi na niya tinutukan ang isyo, ngunit naitala na niya sa isip ang babae. Hindi pa ito nagtatapos. Nakakulong siya sa mga patakaran ng consortium, kaya hindi siya direktang makakasakit kay Ian, pero baka padalos-dalos siyang saktan. Baka may ibang tao siyang utusan para gawin ito. Ayaw niyang maghintay na may ibang umatake, kaya handa siyang maghayganti sa unang pagkakataon. Ito ang kontrata mo bilang hunter. Kapag nilagdaan mo, opisyal ka ng hunter ng consortium. Kinuha ni Bud ang dokumento at iniabot kay Ian. Inilagay muna ni Ian sa tabi ang plano sa kanyang isip. Maingat niyang binasa ang kontrata, halos pareho lang sa scavenger contract. Ang pinagkaiba ay ang mga benepisyo at pagpapatupad ng mga misyon. Malaya ang mga hunter sa paninirahan sa commercial district. Bibigyan sila ng real estate at lisensya ng libre. Ngunit ayon sa kontrata, hindi maipapamana ang lisensya. Kung mamamatay sa misyon ang hunter, babalik sa consortium ang bahay. Bawat buwan, makakatanggap siya ng 10 blessings. Siya ay binhi mula sa training camp, ngunit dati ay makakakuha lang ng isa bawat buwan. Kaya't 10 beses itong mas mataas. Makakatanggap rin ng 30% diskwento sa lahat ng negosyo ng consortium. Malaking benepisyo ito dahil saklaw nito ang mina, real estate, hotel, transportasyon, chain stores, at marami pang iba.
Matapos basahin ang mga benepisyo, sinuri ni Dodd Ian ang iba pang limitasyon at napag-alaman na wala itong masyadong makakapigil sa kanyang plano. Hanggang hindi niya nilalagdaan, wala pa itong opisyal na bisa. Ito ang medalya mo bilang hunter. Iniabot ni Bod ang bronze medal na may berda ng falcon. Tumingin si Dodd Ian, bakit silver ang medalya niya? Ano ang kahulugan nito? Ngumiti si Bod, mukhang maingat ka. Kamakailan lang siya naging intermediate level hunter at umabot na sa bloody swordsman level. Tinatawag namin siyang silver hunter. Sa mga misyon, ang kapitan ng team ay dapat silver ranked hunter. Bahagyang nagkunot ang noo ni Dodd Ian. Kung mapasama siya sa babaeng ito sa susunod na misyon, magiging delikado ito. Ito ang manual ng hunter. Dapat basahin mo pero huwag ipakita sa mga hindi hunter. Kung mawala ang medalya mo, siguraduhing mag-apply sa headquarters para sa kapalit. Iniabot ni Bod ang maliit na libro. Tumango si Dodd Ian, naiintindihan ko. Mayroon kang 7 araw para mag-adjust at magpahinga. Ngumiti si Bod at sinabi, pagkatapos ng 7 araw, kailangan mong mag-report sa headquarters. Bagamat may marka ka sa mahika, kulang ka pa sa ibang aspeto. Iba-iba ang posisyon ng mga hunter. Ang mga detalye tungkol sa bawat trabaho ay nakasulat sa loob. Isipin mo sa loob ng 7 araw kung ano ang gusto mong maging. Naisip ni Dodd Ian ang salitang bloody swordsman, na binanggit ni Bod kanina. Kumilos ang kanyang puso at tumango siya sabay sabi, naiintindihan ko. Bukod pa rito, mas mabuti kung maninirahan ka sa commercial district. Minsan tinatawag ang mga hunter sa mga emergency kaya mas mabilis silang maabot kapag alam natin kung nasaan sila. Halimbawa, kung ma-detect natin ang presensya ng isang Jirenze, kailangan agad na ipadala ang mga hunter para pigilan itong makatakas. Kaya kadalasan, naka-standby ang mga hunter sa commercial district. Tumango si Dodd Ian bilang pag-unawa sa sinabi ni Bod. Bukod dito, mas mababa rin ang radiation sa commercial district kaysa sa residential district. Gayunpaman, kakailanganin niyang dalhin si Jura upang manirahan sa commercial district bilang pagpapakita ng pasasalamat sa kanilang pag-aalaga. Kung wala ng iba, aalis na ako. Ngumiti si Bod. Bumati si Dodd Ian sa kanya at pinanood siyang umalis sa bulwagan. Tiningnan niya ang mga brochure at medalya sa kanyang mga kamay. Mukhang makukuha niya ang kanyang hunter armor pagkatapos ng 7 araw kapag nag-report na siya sa hunter headquarters. Hindi naman ito kailangang madali. Lumapit si Peter at ang isa pang matandang lalaki kay Dodd Ian. Maingat nilang tiningnan ang tunay na hunter medal sa mga kamay ni Dodd Ian. Gayunpaman, hindi pa rin nila maisip na siya ay itinalaga bilang hunter. Gayunpaman, matagal na silang nagtatrabaho sa scavenger headquarters at napakatalas ng kanilang mata. Sa nakaraang pag-uusap ni Bod at Dodd Ian, sa performance ni Linda, at sa mga balitang hawak nila, bahagya nilang nahulaan ang dahilan ng pangyayari. Dean, ngumiti si Peter ng medyo pilit, hindi ko inaasahan na magiging hunter ka, congratulations. Congratulations. Binati rin siya ng matandang lalaki. Ngumiti si Dodd Ian, ito ay dahil sa pagpapalaki ninyo sa akin. Hindi ko malilimutan ang pag-aalaga na ipinakita ninyo sa akin. Walang anuman. Agad na winala ni Peter ang kanyang kamay at sabi, ito ay dahil sa iyong sariling pagsisikap na naabot mo ang posisyon. Akala ko aabutin ng ilang taon bago ka magkaroon ng pagkakataon na maging hunter. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kabilis. Talaga, binhi ng kampo. Malakas at matalino. Sumigaw ang boses ng matandang lalaki. Napansin ni Dodd Ian ang hindi natural na kilos ng dalawa. Ang pagbabago ng kanyang pagkakakilanlan ay nakaapekto sa paraan ng kanilang pakikipag-usap sa kanya. Ngunit alam niyang hindi maganda ang maging bastos sa iba dahil sa kanyang status. Matagal na silang nasa ganitong trabaho. Naiintindihan ni Dodd Ian ang kakilakilabot na impluwensya ng sistema sa mga individual. Tahimik siyang nagsumamo sa kanyang puso. Nakita niya ang kalupitan sa labas ng pader. Mahirap ding makisama sa consortium. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit dati ay ayaw niyang yumuko sa harap ng babaeng nakasuot ng scarlet armor. Sa halip,
inilabas niya ang lahat ng galit sa loob niya at nagsalita. Una, alam niya na walang silbi ang Yumiko. Pangalawa, ayaw niya. Bukod dito, nakita niya ang kahinaan ng buhay at hindi niya hahayaan na bulayan siya ng iba. Marahil, ang karakter at hostility ng babaeng hunter ay kapareho ng kapatid niya kaya nakatayo siya sa sarili niyang lakas. May gagawin muna ako, sabi ni Dod Ian kay Peter at sa matandang lalaki, babalik ako kapag may libreng oras. At, may 3 mabubuting kaibigan akong scavengers. Sana matulungan ninyo sila. Ibigay mo ang kanilang pangalan sa akin, ngiti ni Peter. Tumango si Dod Ian at naghintay na umalis muna sila bago siya lumabas ng bulwagan. Nainggit at nagselos ang iba sa bulwagan. Alam nilang mabubuhay si Dod Ian sa isang mundong hindi nila mararating. Dapat na akong umuwi. Tinawag ni Dod Ian ang karwahe na nakaparada malapit sa headquarters at bumalik sa residential district. Habang nasa karwahe, binasa niya ang manipis na booklet na ibinigay sa kanya. Nahahati sa ilang kabanata ang impormasyon. Ang unang kabanata ay tungkol sa layunin at responsibilidad ng mga hunter, na alam na ni Dod Ian. Sa simpleng salita, ang pangunahing papel nila ay manghuli ng mga halimaw sa labas ng pader. Ang ikalawang kabanata ay tungkol sa uri ng mga hunter, mga trabaho at detalye ng kanilang tungkulin. 4 na uri, Knight, Warrior, Scout, at Archer. Bawat posisyon ay may kanya-kanyang trabaho at nakatuon ang mga hunter sa pagtutulungan ng koponan. Sa paghuli ng halimaw, pareho nitong pinapabuti ang kahusayan at kaligtasan. Ang mga Knights at Warriors ay responsable sa pag-attract at pag-atake sa mga halimaw sa harap. Ang Scouts ay responsable sa pag-detect at pangangalap ng impormasyon sa paligid. Ang Archers ay responsable sa long-range attacks at suporta. Parang modernong digmaan. May infantry na responsable sa direktang pakikipaglaban sa lupa. At may supportive forces tulad ng surprise air attacks o artillery gaya ng long-range strikes. Hindi mahalaga kung malakihang labanan o maliit na grupo, may 3 aspeto na kailangang sundin. Intelligence gathering, direct confrontation, at long-range support. Ito ang mga basic occupations na kailangang piliin ng bagong hunter. Ngunit habang nakakakuha ng karanasan at nagiging mahusay sa trabaho, kailangan nilang pumasa sa advanced examination. Dito sila magiging intermediate level silver hunters at maaari rin muling pumili ng ibang espesyalidad. Ang mga knight ay maaaring mag-advance sa shielded knights, animal knights, at iba pa. Ang swordsman ay may shielded swordsman at combat swordsman. Ang dating babae ay tinawag na Bloody Swordsman, dahil pinagsama niya ang kanyang kakayahan sa titulong iyon. Sa totoo lang, dapat siyang kabilang sa Combat Swordsman category. Alam ni Dod Ian na ang hunter na napatay niya kanina ay kabilang sa Archer category. Malamang na siya ay responsable sa pagsubaybay sa kalaban at long-range attacks. Sa pangmatagalan, may sistematikong distribusyon sa pagbuo ng hunter teams para ma-maximize ang interes at kahusayan. Kapag lahat ng miyembro ng koponan ay pareho ang espesyalidad, hindi magiging epektibo sa labanan laban sa mas malalakas na halimaw. Pinayagan ni Bud na pag-isipan ko, kaya kailangan kong magdesisyon ng posisyon ng maaga. Naisip ni Dod Ian. Magaling ang Knight at Warriors sa close combat pero sobrang dami ng halimaw sa labas ng malaking pader na mas malakas sa hunter. Kapag napasok sa disadvantage, kailangan nilang umasa sa cooperation ng remote hunter. Ang Scouts ay nakatuon sa traps at assassinations. Sila ang magiging pinakamahina sa grupo. Nagawa ko na ang mga bomba bilang aking secret weapons. Pero hindi ako malakas pa para ipakita ito sa iba. Kaya ang pinakamainam ay pumili ng posisyon na nagbibigay sa akin ng individual space kung saan hindi ko kailangang makihalubilo sa koponan. Tanging Scouts at Archers ang nakakatugon sa kondisyon. Mas independent sila kumpara sa iba. Kapag nagagamit ko ang kapaligiran sa aking advantage, kaya kong pumatay ng anumang halimaw mag-isa. Parang sa nakaraang hunter na ginamit kami, ang scavengers, bilang pain upang mahuli ang halimaw. Matapos pag-isipan ang lahat, napagdesisyonan ni Dod Ian na maging archer siya.
Bukod dito, maaari siyang makabuo at makapag-develop ng bagong ideya at taktika sa panghuhuli, gamit ang kaalaman sa pulbura. Kung maidaragdag niya ang lead powder sa dulo ng arrow, hindi ba tataas ng ilang ulit ang lethality nito? Malapit sa mga panlabas na hangganan ng commercial district. Calle Marlin. Ang Mel family ay may impluensya sa bahaging ito ng commercial district. Bukod pa rito, karamihan sa mga hunters na kontrolado ng Mellon Consortium ay may mga tirahan din sa bahaging ito. Ang kanilang mga estate ay nakatuon dito dahil sa kalapitan nito sa malaking pader ng Silva. Mas matagal ang aabutin kung aalis sila mula rito sakaling may mabantayang halimaw. Sa kasalukuyan, sa isang maliit na European-style na gusali sa Calle Marlin. Upo si Linda sa sala sa ikatlong palapag. Malungkot ang kanyang mukha. Kasama niya sina Gail at ang iba pang kabataan sa silid. May isa pang batang babae na may maitim na balat na nakaupo rin sa tabi nila. Marami na silang pinagsamahan sa mga misyon at bahagi ng parehong team sa mahabang panahon. Dahil sa matagal na pagsasama, may malalim silang pagkakaunawaan sa isa't isa. Naiintindihan na nila ang mensahe, kahit natahimik si Linda ng ilang sandali. Boss, scavenger ba talaga yang bata? Tanong ng isa pang kabataan na may pag-aalinlangan, masyadong matapang para sa isang scavenger na sunugin ang halimaw. Natatakot na ako kung nakita ko ang halimaw, at matagal na akong nagsasanay. Kasi mediocre ka lang. Mataas ang tingin ni Linda sa kanya at malamig na sabi, ang maliit na iyan ay nagtapos sa top sa scavenger school. Una sa lahat ng tatlong pagsusulit. Kahit limitado ang kaalaman niya sa mga simpleng trick ng scavenger, ang makaakyat sa tuktok sa kahit anong larangan ay hindi biro. Tumango ng malalim si Gail at sabi, narinig ko rin na tinakot ka rin ng maliit na iyan. Parang gusto niyang maghiganti sa'yo. Well, maghihiganti sa captain. Nakakulay na batang babae ang nakagisi at ngumiti, ang kamangmangan ay kaligayahan. Hindi ibig sabihin na kaya niyang makipantay sa captain dahil lang naging hunter siya. Pero swerte at matapang ang maliit na iyan. Sa tingin ko, dapat natin siyang alisin agad. Kung sa tingin ng boss ay hindi natin dapat direktang makialam, pwede tayong kumuha ng mamamatay tao at tapusin siya. Dahan-daang umiling si Linda at malamig na sabi, marami pang paraan para patayin siya. Buhay, may halaga siya sa mata ng consortium, patay, wala. Kung ako ang pumatay sa kanya, maaring may parusa lang o ipagawa sa akin ang ilang misyon. Pero hindi sulit. Hindi karapat-dapat ang buhay ko para sa kanya. Tumango si Gail, oo, kahit lihim namin siyang patayin ngayon, malalaman ng consortium. Kahit walang ebidensya, direktang paglabag ito sa patakaran ng consortium. Hindi magugustuhan ng mga nasa itaas at dahan-daang maaapektuhan tayo. Oo, tumango si Linda. Mukhang naunawaan ng batang babae ang kanilang iniisip. Kaya nagpatuloy siya, kung ganoon, pansamantala hindi muna natin patayin. Pero gagawin nating mapait ang buhay niya. Pwede natin impluwensyahan ang headquarters na huwag bigyan siya ng tirahan sa commercial district. Ipuwersa siya sa sulok at tingnan kung paano siya magre-react. Bukod dito, bibigyan siya ng pressure ng ibang hunters sa consortium. Kapag nagbigay tayo ng hints, magiging uncomfortable siya sa oras na magparehistro sa headquarters. Malamig na sinabi ni Linda, walang saysay ang maliliit na bagay. Sa ganitong paraan, mahihinalaan niya tayo. Kailangan nating hintayin siyang makarating sa kabila ng pader, diyan ko siya papatayin. Tumango si Gail, walang batas sa labas ng malaking pader, kaya walang limitasyon. Patay, patay. Pero kaka-join lang niya sa Hunter Headquarters. Magkakaroon siya ng vocational training, at maaring abutin ng ilang buwan, baka 1 o 2 taon. Kailangan nating maghintay ng matagal. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ako nagkakamali, pipiliin niyang maging archer bilang occupation. Dahil perfect na match ito sa magic marks na minana niya mula sa Jurenji Beast. Ang kakayahan niya magiging sobrang galing. Kapag pinili niya iyon, bibigyan ko siya ng marahas at miserable na kamatayan. Oh, nagtaka ang tatlo sa kanya. Kapag may emergency, kahit trainee hunter siya,
Maipapadala siya sa labas ng pader. Malamig na tumingin si Linda kay Gale, alam mo nakakaunti lang ang hunter sa consortium. Halimbawa, nasugatan ka at ang iba pang hunters ay nasa task. Ano ang gagawin ng consortium? Nagliwanag ang kanilang mga mata sa sinabi ni Linda. Haha, matalino ang boss gaya ng dati. Natawa ang isa pang kabataan. Talaga, smart ang captain. Kapag sinadyang ipadala siya sa ibang team, pwede nating hadlangan. Sabi ng batang babae. Oo, tumanggo si Gale. Malamig na sabi ni Linda, huwag ipagsabi ito kahit kanino. Nagtipon tayo ngayon dahil sa susunod na task. Pupunta tayo sa Area No. 3. Tingnan ninyo ito. Area No. 3. Nagulat ang tatlo. Alam na sa mahabang panahon na ang level ng monster sa Area Number 3 ay level 10 pataas. Narinig ko na may level 20 monsters na nakita doon. Siyempre, kung si Captain ang manguna, hindi natin makikita ang ganoong halimaw. Pero makakapatay tayo ng ilang level 10 beasts at kikita ng malaki. Ngumiti ang batang babae. Nagningning ang mga mata ng isa pang kabataan, narinig ko na may giant infected deer sa Area No. 3. Marami ang taba nito, at ang balat, mas mahal pa sa ginto. Bahagyang nakakulay si Gale, kapag may panganib, kaakibat ang yaman. Maraming team na ang nadapa sa Area No. 3. Hindi natin dapat sundan ang yapak nila. Tumanggo si Linda, oo, pero ang layunin natin ay humanap ng infected beasts. Malaki ang tsansa na makakita tayo ng rare infected beast sa Area No. 3. Kapag napatay natin ito, pwede ninyong i-evolve muli ang magic marks ninyo. Nagningning ang kanilang mga mata. Dinanak ni Dod Ian ang brochure. Ang pangalawang bahagi ay tungkol sa iba pang benepisyo ng hunter. Tinitingnan niya lang ang detalye ng occupation. Ang karwahe ay lumampas na sa boundary wall ng commercial area at nasa residential area na. Hindi nagtagal, huminto ang karwahe sa Lincang Street. Bumaba si Dod Ian at kinuha ang kanyang bagahe. Dahil karwahe ng consortium, hindi niya kailangang magbayad. Tiningnan niya ang pamilyar na puting bakod. Miss na niya ang lugar. Lumapit siya at kumatok sa pinto. Sino? Tumunog ang boses ni Jure sa likod ng pinto. Binuksan niya at nakita si Dod Ian, bumalik kaagad. Tumanggo si Dod Ian at pumasok sa bahay. Dahil dapit hapon na, dumating na rin si Gray mula sa trabaho sa pabrika. Wala siyang oras kaninang umaga para magbasa ng dyaryo kaya mabilis lang niya itong tinitingnan ngayon. Nang marinig niya si Jure, ibinaba niya ang dyaryo at dali-daling lumapit. Nakita ni Dod Ian ang kasiyahan sa kanilang mga mata. May ilang puti na buhok na namumukod sa kanilang buhok. Pakiramdam niya ay may obligasyon siya sa kanila kahit siya ay isang ampun lamang. Bagamat 3 taon na ang nakalipas ng subukang ibenta siya sa pamilya ni Avril, ang anino ng pangyayaring iyon ay matagal nang nawala sa kanyang puso. Hindi perpekto ang mga tao. Madalas na sinasabi sa kanya ng kanyang ama 300 taon na ang nakalipas. Medyo mahigit 10 araw na pero tingnan ka, sobrang payat mo, wika ni Jure na may pag-aalala habang tinitingnan si Dod Ian. Halika at maupo, kailangan nating mag-usap. Ngumiti si Gray. Bahagyang tumanggo si Dod Ian. Ibinaon niya ang bagahe at lumapit sa mesa upang makipag-usap sa kanila. Dahil confidential ang kanyang gawain, kailangan niyang mag-isip ng kwento. Na-promote ka na ng consortium dahil sa iyong galing. Nagulat si Gray sa narinig niya. Ito ang unang gawain niya at na-promote na agad. Masyadong mabilis, hindi ba? Inilaan ng consortium sa akin ang isang bahay kaya makalipat na tayo sa bagong tirahan, sabi ni Dod Ian. Namangha si Jura, na-allocate na sa iyo ang isang bahay. Ang marangya naman. Grabe, talagang ang Melon Consortium Tila may kaalaman si Gray sa balita tungkol sa Melon Foundation. Sayang, bahagyang niyakap ang kanyang ulo, pero matagal na kaming naninirahan dito ng iyong ina. Pamilyar ang mga kapitbahay. Bukod pa rito, malapit lang ang trabaho ko kaya medyo mahirap lumipat. Nakakainis naman. Lilipat ako sa commercial district mag-isa, wika ni Dod Ian na may halong panghihinayang. Papakasal ka na at kaya mo na,
Sandali, ang sinabi mo lang ba? Sa commercial district ka lilipat. Ibig mong sabihin, inilaan sa iyo ng consortium ang isang bahay sa commercial district. Opo. Kailan tayo makakapaglipat? Anumang oras. Haha, biglang tumawa si Gray ng malakas. Pangarap niya na makatira sa commercial district. Hindi niya inasahan na mangyayari ito ng ganoon kadali. Tumawa sila. Tinitingnan ni Jura at Gray si Ian ng may pagmamalasakit at kaligayahan. Hindi nila inasahan na magbibigay sa kanila si Ian ng ganitong malaking sorpresa. Hindi napigil ang ngumiti ni Ian nang makita ang kanilang kaligayahan. Naalala niya ang isang bagay at kinuha ang isang gintong barya, bago ang gawain. Marami akong hiniram sa inyo kaya babayaran ko ito ng sobra bilang paggalang sa inyo. Namangha sina Gray at Jura nang makita ang gintong barya. Anong klaseng gawain ang kaya niyang pagkakitaan ng ganito sa loob lamang ng 10 araw? Ang kanilang taunang sahod ay hindi maihahambing sa gintong barya na ibinigay ni Ian. Ito ba ang sahod mo? Halos hindi makapaniwala si Jura. Hindi niya maiwasang sabihin, anong klaseng gawain ang ginagawa mo para sa consortium? Mahirap ba? Natuto ka namang maging gwardya, pero, ang karanasan niya sa buhay ay nagturo sa kanya na walang libreng bagay sa mundo. Bukod dito, direktang proporsyonal ang panganib at sahod. Ngumiti si Ian at sabi, hindi, walang labanan at walang panganib. Ang problema ay komplikado ang gawain kaya mahaba at mahirap ang training. Kaya karamihan ay nabibigo sa huli. Ngumiti siya. Tiningnan siya ni Jura nang may halong pagdududa, talaga ba? Tumango si Ian nang may katiyakan. Nakaramdam ng kapanatagan si Jura sa narinig niya, oo, kakaiba ka talaga. Nang una kitang makita, ramdam ko na naiiba ka sa ibang bata. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang hawak ni Gray sa kanyang braso. Bumaling siya at kiniliti siya ng mata ni Gray. Hindi niya naituloy ang pagbanggit sa ampunan, baka maibalik sa alaala ni Ian ang masakit na karanasan. Napansin ni Ian ang maliit na trick ni Gray, ngunit hindi siya gaanong nag-alala. Alam niya na mabuti sa kanya sina Gray at Jura, ngunit hindi nila magagawa na mapawi ang alaala niya sa kanyang tunay na magulang at kapatid na babae. Malaki ang puwang nila sa kanyang puso na walang makakapalit. Paglipat natin sa bagong bahay, tutulungan ko kayong makahanap ng bagong trabaho sa consortium, sabi ni Ian, marahil, hindi na kayo kailangan pang magtrabaho kundi makakatanggap na lang ng basic salary buwan-buwan. Huwag kayong magtipid, kumain kayo ng todo dahil marami akong kikitain sa hinaharap. Isa ito sa mga pribilehiyo ng mga hunter. Hanggat gusto ng consortium, marami silang kayang ipagawa sa likod ng mga pinto. Tumawa si Gray, hindi ko kailangan ang pensayon mo. Bagamat mas matanda ka sa amin, hindi mo dapat sayangin ang pera. Mag-ipon ka rin para sa hinaharap na asawa at anak mo, ha? Ngumiti si Jura, then, may kilala akong babae matagal na. Kamakailan lang, pinag-usapan namin ang kanyang anak na babae. Napakabait at kaakit-akit ng bata. Papasok na siya sa edad ng kasal, plano naming ipakilala sa iyo. Ano sa tingin mo? Namula si Ian sa hiya, ito. Papakasal ka na rin, dagdag ni Gray. Nahiya si Ian. 12 na siya at 13 na ang legal na edad ng kasal. Para sa kanya, ang taong 13 anyos ay bata pa. Pakasal na. Napakabigat ng pressure. Ngunit sa panahong ito, mabilis ang pagtanda ng tao. May mga sakit, epidemya, kahirapan, at iba pang problema na kumukuha ng buhay bawat taon. Bukod dito, dahil sa radiation sa katawan, nawawala ang fertility. Kaya maagang nagkakaroon ng kasal ang mga tao, ngunit hindi niya kaya. Iisipin ko kapag nasa tamang edad na ako, tapat na sabi ni Ian. Nakita ni Jura ang determinasyon sa mata ni Ian kaya sumuko, kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Pero kailangan mo talagang makita ang babae. Maganda siya, nakikita ko siya, tunay na kaakit-akit. Sumasang-ayon ako dyan, ngiti ni Gray. Tiningnan siya ni Jura nang may kaunting pagkahiya. Paulit-ulit na tumanggi si Ian na makilala ang babae. Ngunit biglang naalala niya ang gabing magkatabi sila sa pavilion ng hardin.
Nakatingala sila sa kulay abo na buwan, nag-uusap sa dilim ng gabi. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Tahimik niyang iniisip, ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Kung pupunta ako sa kanya, baka biglaan ito. Nawala siya sa kanyang iniisip. Gitling gitling gitling. Gabing iyon, kasama niya sina Jura at Gray hanggang sa hating gabi habang nagkukwentuhan. Kinabukasan, maaga siyang nagising, naghilamos, at nag-almusal. Tinawag niya ang karwahe at pumunta sa slums. Noong nakaraang gabi, nang banggitin ni Jura ang ampunan, ilang pangalan ang naisip niya. Bagamat ilang buwan lamang siyang nanirahan doon at 3 taon na ang lumipas, may malabong alaala siya ng mga mukha. Naalala niya si Barton at ang iba pang kasama niya nang unang dumating siya sa Mission Orphanage. Alam niya kung anong trato ang matatanggap nila kung hindi sila ma-adopt sa edad na 13. Ngayon, may kakayahan at sapat na pondo siya para i-adopt sila. Bukod dito, handa na siyang magsimula ng ilang alchemy laboratories at may kulang na mga kamay. Bukod kay Mason at sa iba pang dalawa, ang ilan pang may kapansanan mula sa ampunan ay pwede niyang maging tapat na katulong. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Matapos ang mahabang panahon, bumalik si Dod Ian sa slums. Ang amoy ng ihi sa paligid ay nagpabagabag sa kanya. Mas sensitibo na siya sa amoy kumpara sa dati niyang sarili. Para sa ordinaryong tao, may bahagyang amoy ng pagkabulok, ihi, at dumi. Ngunit para sa kanya, ito'y labis na malakas. Minsan, nakakaranas siya ng pagkahilo dahil sa nakakairitang amoy. Bahagya niyang tinakpan ang kanyang ilong, hinihintay ang katawan na masanay sa sitwasyon. Bukod pa rito, napagtanto niyang ang malakas na pangamoy ay maaaring maging nakamamatay na kahinaan din. Sa hinaharap, kung makaharap ko ang isang mangangaso o hayop na may sobrang pangamoy, maaari kong gamitin ito sa aking kalamangan. Ang kahinaan ay maaaring maging lakas. Mukhang may dalawang panig ang lahat ng bagay. Isang kaisipan ang dumaan sa kanyang isipan habang naglalakad sa mga eskinita. Kung mananatili ka sa banyo ng matagal, mawawala rin ang amoy. Habang naglalakad si Dod Ian, unti-unting nawala ang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa. Hindi siya direktang pumunta sa Mission Orphanage, kundi sa daan ay napadpad siya sa basurahan na binisita niya 3 taon na ang nakalipas. Paglapit niya sa basurahan, nakita ni Dod Ian na ang dating mga bundok ng basura ay nawaglit na sa lupa. Bagamat inaasahan niyang malilinis ang basura, hindi niya inasahan na agad itong aalisin. Narinig ko na nagkaroon ng salot sa slums noong nakaraang taon. Maraming tao ang nahawa. Itim na patay na panahon, ang dumating kaya tumaas ang temperatura. Siguro matagal na ang paglilinis ng basura. Nagdalamhati si Dod Ian. Kung hindi siya napili para sa scavenger training camp 3 taon na ang nakalipas, sa natirang enerhiya sa frozen storage capsule, malamang marami siyang matutunang kaalaman mula sa super chip. Noong panahong iyon, hindi niya kayang labanan at sumunod sa utos. Parang sa pilitang conscription mula sa lumang panahon, kung wala kang impluwensyang pamilya, kailangan mong magsilbi sa hukbo. Naalis na rin ang frozen storage. Malamang natuklasan ito habang inaayos ang basura. Kapag kumalat ang balita sa iba't ibang konsorsyo at militar sa pamamagitan ng intelligence network, hindi nila ito ipapahintulot na manatili sa kamay ng iba. Mabuti na lang at walang larawan ko sa loob, kung hindi, malalagay ako sa hindi kinakailangang problema. Tahimik na iniisip ni Dod Ian. Biglang naamoy niya ang ilang amoy na papalapit sa kanya. Ito ang bentahe ng sobrang pangamoy. Nakikita niya ang paglapit ng mga nilalang bago pa man sila makita ng kanyang mga mata. Lumingon siya at nakita ang 2 kalalakihan na nasa gitna at isang binata na nakasuot ng maruruming damit na lumalabas sa likod na eskinita. Naglakad sila sa magkakaibang direksyon para i-flank siya. Hawak ng isa ang kahoy na pamalo, habang ang iba ay may kalaw-angin na machete at maruming itim na bato. Unti-unti silang lumalapit habang nakatitig kay Dod Ian. Bata, ang nasa gitna, may magulong buhok, ay nagsalita sa mababang tinig, maging maayos ka. Ibigay mo ang pera at damit mo. 3 refugee. Agad niyang na-identify ang mga ito base sa kanilang pananamit.
Sila ang pinakamababang antas ng tao sa slums. Pinakamalaki ang dahilan ng kanilang pagkakait mula sa lipunan ay dahil sa sobrang lebel ng radyasyon sa kanilang katawan. Walang lugar na tatanggap sa kanila para magtrabaho upang hindi maapektuhan ang kalusugan ng iba. Hindi mo ba gustong patayin ako? Maingat nang umiti si Dad Ian. Alam ng tatlo, base sa magarang damit ni Dad Ian, na hindi siya mula sa kanilang slums. Layunin lamang nilang kunin ang pera at umalis. Kung papatayin nila siya, alam nilang magkakaroon ng investigasyon na magbubulabog sa slums. Ngunit hindi nila inasahan na magiging kalmado at walang takot si Dad Ian sa kanila. Bata, tigilan mo na o patayin kita. Sigaw ng kalalakihan sa gitna. Nag-flash ang katawan ni Dad Ian. Bang bang bang. Wala siyang pasensya sa mahahabang pananalita. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon at pinabagsak silang tatlo sa lupa. Habang iniisip niyang tanungin sila tungkol sa lokasyon ng basura, may dumaan sa isip niya. Kung ang frozen storage ay nasa kamay ng isa sa mga konsorsyo o militar, magsisimula sila ng investigasyon para hanapin ang mga taong nakakaalam nito. Nabahala siya sa ideya. Kung tatanungin niya ang mga ito tungkol sa frozen storage at may palabas ang impormasyon, parang siya mismo ang mag-iimbita sa konsorsyo o militar na hulihin siya. Sigaw ni Dad Ian habang sinisipa ang kalalakihan sa gitna, naliligaw ako. Sabihin niyo ang daan patungo sa Maysian Orphanage. Nagpanik ang kalalakihan. Mahirap maintindihan kung paano nagawa ng isang batang tulad niya na magkaroon ng ganitong bilis at lakas. Hindi nila pinang-ahas na mag-isip pa. May mga kwento ng misteryosong nilalang sa commercial district, lumiko sa kaliwa dito at sa kanan pagkatapos ng dalawang kalye. Pagkatapos, tanungin ang iba para sa detalye. Lumayo si Dad Ian. Alam niya ang daan patungo sa Maysian Orphanage. Ngunit para sa sinumang nagmamasid sa paligid, hindi nila siya dududahan. Para lamang takpan ang kanyang bakas. Naubos na ang pinanggagalingang enerhiya ng frozen storage. Mahihirapan ang mga nakakita nito na pag-aralan. Ngunit ito lang ang naiwan sa akin mula sa aking mga magulang. Kapag nahanap ko ito balang araw, kailangan ko itong makuha pabalik. Tahimik na iniisip ni Dad Ian habang lumalayo mula sa basurahan. Pagkalipas ng 10 minuto, nakarating siya sa harap ng Maysian Orphanage. Marumi at sira-sira ang gusali, at sa nakalipas na 3 taon, lalo lamang itong naging luma at hindi maaasahan. Nakita ni Dad Ian ang isang matabang babae na naglilinis ng kaunting damuhan sa harap ng orphanage. Auntie, sigaw ni Dad Ian. Nagulat ang babaeng nasa katanghaliang edad at lumingon. Medyo nagtataka siya, ikaw ba ay? Dean, ngumiti si Dad Ian. Namangha siya. Hindi gaanong maraming bata sa orphanage, kaya kahit 3 taon na ang lumipas, hindi niya nakalimutan ang batang ito. Namangha siya nang makita niya ito noong unang beses. Isang batang may puting balat. Tiningnan niya si Dad Ian mula ulo hanggang paa. Ang mga linya ng mukha ay kapareho ng batang nasa alaala niya, maliban sa kulay ng balat. Dean, bumalik ka. Kumusta ang buhay mo sa bagong mga magulang? Napakabuti. Ngumiti si Dad Ian, bumalik ako para makita sina Barton, Joseph at iba pa. Nasa orphanage pa si Joseph, ngunit hindi mo makikita si Barton. Ipinadala siya sa minahan sa Colin noong nakaraang taon. Bahagyang napangisi si Dad Ian. Naalala niya na dapat ay 13 taong gulang pa lang si Barton. Kahit ipinadala siya sa minahan, kailangan niyang magtrabaho sa Black Snow season. Gayunpaman, walang silbi ang magsalita ngayon, kaya, sinabi ni Dad Ian, sige, pupunta ako sa minahan para hanapin siya. Ngunit, pakitawagan mo sina Joseph, Crowan at Barry. Gusto kong tabyusan ang kanilang household registration. Nagulat si Aunt Di at bahagyang napangisi, Din, hindi mo kinuha ang pera ng iyong mga magulang, di ba? Huwag kang malito, pero kung gusto mong tabyusan ang kanilang household registration, kailangan mong mayroong puwersang magpo-protekta sa iyo. Tumango si Dad Ian ng bahagya dahil alam niya ang mga limitasyon. Ngunit sa kasalukuyan niyang estado, hindi problema ang pagbawi ng rehistro ng bahay ng isang alipin. At higit pa riyan, sa Maysian Orphanage,
hindi basta-basta baliwalain ang kanyang mga salita sa mga negosyo ng pamilyang Mel. Ay parada niyo muna sila habang ako ay pupunta sa proseso. Dadalhin ko silang lahat. Nag-alala si Aunt Dai. Maraming pera ang kakailanganin para ilibre sila. Alam mo naman, kung mahigit sa isang pilak ang ninakaw, ipinapasok sa bilangguan ng tao. Huwag kang pabaya. Akin ang pera. Alam ni Dod Ian na kailangan niyang ipaliwanag ang pinagmulan ng kanyang pera dahil hindi nila alam ang kanyang estado. Kinuha niya ang kanyang medalya ng gwardya. Napili akong maging gwardya, mataas ang buwan ng sahod. Namangha si Dai Li, at sinabi, ikaw ay isang gwardya. Hawak ang medalya, sagot ni Dod Ian. Oo, bahagyang nakabawi si Aunt Dai at tiningnan si Dod Ian ng may paghanga. Magaling, magaling. Pinangalagaan ko ang orphanage nitong nakaraang mga taon, isa ka sa mga pinaka-promising na bata dito. Naalala mo si Lisa, di ba? Sabay kayong na-adopt. Na-adopt siya ng hardinero ng pamilya Mel. Ngunit matalino siya at pinahalagahan ng Little Miss ng pamilya Mel. Napili siyang maging katulong. Noong nakaraang taon, bumalik siya at nagtanong tungkol sa iyo. Mabait ang bata, kaya kung magkakaproblema ka sa hinaharap, baka dapat humingi ka ng tulong sa kanya. Nagulat si Dod Ian nang malaman na ang babaeng minsang umatake sa kanya ng salita ay naging matagumpay sa pamilya Mel. Mukha man siyang cute at medyo bobo noon, nakatago ang tunay niyang likas. Ngunit sa nakaraang mga taon, mas maayos na ang buhay ni Dod Ian kaya hindi na siya gaanong nag-alala. Maaaring subukan ko. Ngumiti si Aunt Dai at pumasok sa orphanage. Ilang sandali lang, lumabas ang tatlong bata. Mukhang natutulog pa sila kanina, kaya malagkit at namumugto ang kanilang mga mata. Sila ay sina Joseph, Crowan, at Barry. Namangha sila nang makita si Dod Ian. Sa nakaraang 3 taon, nagbago ang tatlo. Ngunit dahil sa magandang nutrisyon, si Dod Ian ang may pinakamalaking pagbabago. Lumakas ang kanyang katawan at lubos na naiiba sa payat niyang anyo 3 taon na ang nakalipas. Si Joseph ay lumaki rin, isang ulo na mas mataas kaysa 3 taon na ang nakalipas. Ngunit lumobo ang kanyang mukha, kaya nakakatakot ang tingin. May congenital malformation si Crowan. Ang kanyang mga braso ay kalahati lamang ang laki kumpara sa normal. Ilang daliri niya ay nanatiling parang sanggol. Si Barry ay mukhang maayos. Ngunit alam ni Dod Ian na may sarcoma siya dahil sa condensation ng radiation sa tiyan. Sa buhay sa orphanage, mas matatag ang karanasan ng tatlo kumpara kina Mason, Zach, at Sham. Agad nilang nakilala si Dod Ian at lumapit ng mabilis. Natigilan si Joseph at nauuto. Dean, kumusta ka na? Ngumiti si Dod Ian at sagot. Mabuti naman ako. Ngayong pagkakataon, dadalhin ko kayong lahat. Huwag kayong mag-alala sa damit, bibigyan ko kayo ng bago. Pagkatapos ng rehistro, kukunin na natin si Barton. Namangha sila. Nauuto si Joseph. Ay, ibig mo? Dalhin? Kami. Tumawa si Dod Ian. Hindi ba kayo naniniwala sa akin? Si Crowan ang unang nagpakita ng determinasyon. Siyempre, nagtitiwala kami sa iyo, Dean. Pero, may pera ka ba? Mayroon akong sapat para ilibre kayong lahat. Tumingin siya sa mga mata nila na puno ng pag-asa at tuwa. Alam niyang sabik na silang umalis. Kukunin ko na ang mga dokumento ng rehistro. Nagtinginan ang tatlo at mabilis na tumakbo pabalik sa orphanage. Lumapit si Dod Ian sa harap ng orphanage at agad niyang nakita ang matabang babae na tumulong sa kanya sa proseso. Nakaupo siya sa likod ng counter, inaantok at walang gana. May kasamang batang may maitim na balat. Alerto ang maliit na bata. Nang makita si Dod Ian, dahan-dahan niyang sinalubong ang matabang babae. Nagising ang babae at ngumiti. Pasensya na, sino ka po? Dadalhin ko ang mga bata. Maikli ang sabi ni Dod Ian. Umiling ang matabang babae. Adoption po, para ma-adopt kailangan po. Alam ko na. Pinaloob ni Dod Ian. Lahat ay kailangang hintayin ang tinatawag nilang adoption day upang tumaas ang posibleng halaga ng pera sa adoption. May ganitong patakaran po, paliwanag ng babae. Hindi na siya nakinig. Ipinakita niya ang medalya at sabi,
Alam ko na maaaring i-bend ang mga patakaran. Kaya mas mabuti ay i-proseso nyo na. Kahit mukhang bata, may pusong mahigpit sa training camp. Ang kanyang tono ay parang maharlika kaysa ordinaryong gwardya. Nag-atubili sandali ang babae bago sumagot. Alam ko na, sabihin mo ang mga pangalan ng mga bata. Joseph, Crowan, at Barry. Namangha ang babae ngunit sinimulan ang rehistro. Hindi nagtagal, natapos ang proseso. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 2 pilak. Nang makita ng babae na naglabas si Dod Ian ng ginto, naisip niyang hindi dapat baliwalain ang batang ito. Pumasok si Aunt Di at nakita si Dod Ian na itinago ang kontrata. Kumusta? Tapos na. Tumango si Dod Ian. Naghihintay sila sa labas, tawa ni Aunt Di. Sana maalala nila ang kabutihan mo at maseklian ka. Nagkakamali ka, ito ay pasasalamat ko. Sagot ni Dod Ian. Nilagdaan ang kontrata at umalis. Tumingin ang babae sa likod ni Dod Ian. Di sister, sino ang lalaking ito? Kilala mo siya. Ngumiti si Di. 3 taon na ang nakalipas, may batang nagngangalang din. Siya iyon. Namulat ang mata ng babae. Kaya pamilyar siya. Naging gwardya na siya. Gitling. Makikita ni Dod Ian sina Joseph at iba pa sa harap ng orphanage na mukhang kinakabahan. Ibinigay niya ang mga kontrata. Oras na para umalis. Ito na ang inyong sariling rehistro. Nanginginig ang katawan nila habang hawak ang tunay na kontrata. Namula ang mata ni Joseph at napaiyak. Dean, ako, ay. Tumingin si Dod Ian sa kanila na puno ng pasasalamat at nahihiya. Ay, huwag na kayong maging masyadong formal, tara na, naghihintay pa si Barton. Si Crowan. Dean, gusto ko talaga magpasalamat. Si Barry, mahigpit ang kamao. Kung hindi, tulad ni Barton. Ngumiti si Dod Ian. Huwag kayong masyadong dramatis. Tara na. Hindi na nagsalita ang tatlo habang tinitingnan si Dod Ian. Bago umalis, tumingin silang apat ng malalim sa orphanage at nakita sina Aunt Di at ang matabang babae. Hindi nila alam, magbabago ang buhay nila ng ganap. Sa tala ng kasaysayan, matatandaan ang pangkat na ito sa pangalan na Devil's Cradle. Ang Colin Mine ay isang kumpanya na pag-aari ng pamilya Mel. Kontrolado ito ng Chamber of Commerce. Matatagpuan ito sa kanlurang bahagi ng slums. Nag-arkila si Dod Ian ng karwahe at sumama ang tatlo sa kanila. Bihira ang mga karwahe sa slums. Karaniwang ang mga nagtatrabaho sa mataas na posisyon sa Chamber of Commerce o sa pamamahala ng ibang pabrika ang nag-aarkila nito para sa mas maginhawang biyahe. Ito ang unang pagkakataon para kina Joseph, Crowan, at Barry na sumakay sa karwahe. Natatakot at nanginginig sila na parang baka madumihan ang mga upuan. Hindi nagsalita si Dod Ian. Alam niya na dumaan sila sa napakahirap na panahon at hindi madaling mag-adapt. Pagkalipas ng kalahating oras, huminto ang karwahe sa harap ng Colin Mine. Ito ang pinakamahalagang negosyo sa slums. May kahangahangang gusali itong itinayo ng Chamber of Commerce para sa opisina nito. Si Dod Ian ang unang bumaba ng karwahe. Binigyan niya ang tsuper ng isang tanso bilang pamasahe. Tinawag niya ang tatlo na sumunod habang siya ay pumapasok sa gusali. May 2 tamad na gwardya na nakatayo sa pinto. Tumayo silang ngunit nang makita ang mga bata, bumalik agad ang tamad nilang itsura. Tiningnan nila si Dod Ian ng taas-baba. Pagkatapos suriin, ito ang opisina ng Colin Mine sa ilalim ng Chamber of Commerce. Ano ang kailangan ninyo? Sabihin mo sa pinakamataas na opisyal dito na pumunta siya at makita ako, sabi ni Dod Ian. Nagulat sandali ang dalawa, at isa sa kanila ay bumaling at nagsabi. Bata, kung ikaw ay narito para bumili ng mineral, o sa utos ng iyong amo, kami ang mag-aasikaso. Pero kung gusto mong makausap ang aming presidente, pasensya na, hindi kanya matutulungan. Ipinakita ni Dod Ian ang medalya ng gwardya. Kailangan mo lang ipasa ang mensahe na kumakatawan ako sa pamilya Mel. Nabigla ang dalawa nang makita ang medalya na may krus na espada. Maingat nilang sinuri at napag-alaman na hindi ito peke. Nag-atubili ang isa bago magsalita. Maghintay lang kayo dito, pupunta ako at aabisuhan sila.
Ano ang pangalan ninyo? Hindi nila karapat-dapat malaman ito, wika ni Dod Ian nang walang pakialam. Narinig ng gwardya ang tono ni Dod Ian ngunit hindi niya ito pinansin, dahil sinabi na ni Dod Ian na siya ay kumakatawan sa pangunahing pamilya Mel. Bukod dito, wala siyang karapatang panghimasok sa negosyo ng Chamber of Commerce. Makalipas ang ilang sandali, sumunod ang gwardya kasama ang isang matangkad na babae. Nakita ni Dod Ian ang galit na bahagya sa mga mata ng babae nang tanungin kung sila ba ay ipinadala ng pamilya Mel. Excuse me, kayo ba ang ipinadala ng pamilya Mel? Napansin ni Dod Ian ang bahagyang pang-uuyam sa kanyang mga mata. Ikaw ba ang presidente dito? Ako ang nangangasiwa, sagot ng babae. Tumunog ang mukha ni Dod Ian at may lamig sa kanyang tingin. Nandito ako para kunin ang isang tao na kamakailan lang itinalaga bilang Monero. Maaari mo bang tawagin ang may autoridad? Nagpakita ng hindi pagkakasya ang babae. Lahat ng Monero ay may status na alipin. Kung may suporta ka mula sa aristokrata, maaari ko silang ibigay sa iyo. Kung hindi, kailangan mong magbayad ng mataas para bilhin. Ngunit kahit mabili, mananatili pa rin silang alipin. Walang kompensasyon kung mapatay sila ng iba. Ipinakita ni Dod Ian ang medalya ng Hunter. Alam mo ba kung ano ito? Umiling ang babae. Hindi pa nakita. Kung ganoon, tawagin mo ang inyong sub-presidente. Pinigil ng babae ang galit habang nagsalita. Ikaw ay isang gwardya lang. Kung hindi dahil sa pamilya Mel, hindi kita papansinin. Abala ang presidente at hindi basta-basta pinapapasok ang sinuman. Wala kang karapatang manghimasok dito. Tumingin si Dod Ian sa kanyang mga mata. Sasabihin ko lang, kung hindi mo tatawagan ang presidente, wala kang trabaho bukas. Wala kang karapatang malaman kung sino ako, magpakatino ka at tawagin siya. Kung hindi, ikaw ang sasalo sa lahat ng panganib. Natawa ang babae sa galit, ngunit nang tumingin siya sa malamig na mga mata ni Dod Ian, napaisip siya. Maaaring hindi niya talaga alam ang background ni Dod Ian, kaya sinabi niya. Maghintay kayo dito habang ini-inform ko ang presidente. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Nagulat sina Joseph at ang iba sa matapang at nakaka-overwhelm na personalidad ni Dod Ian. Iba ito sa batang kakilala nila noon. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ang isang medyo matandang lalaki na nakasuot ng itim na suit, kasunod ang matangkad na babae. Hello, ako ang presidente dito. Maaari ko bang malaman kung sino? Kayo. Ipinakita ni Dod Ian ang medalya ng Hunter. Alam mo ba kung ano ito? Pinilit ng matandang lalaki ang mga mata sa disenyo ng medalya at napuno ng takot. Agad siyang yumuko sa paggalang. Alam ko. Nais kong kunin si Barton. Kamakailan lang siya ay naging Monero dito. Dapat mo siyang ipadala agad, sabi ni Dod Ian. Agad, wika ng matandang lalaki at ipinahiwatig sa matangkad na babae na aksyonan ito. Makalipas ang kalahating oras, bumalik ang matangkad na babae dala si Barton, isang batang kay itim ng balat na parang unggoy. Nagulat si Barton nang makita sina Joseph, Crowan, at Barry. Si Joseph ang unang nakilala siya. Hey Barton, nandito kami para kunin ka. Paano ka naging payat? Hindi ba nakakain ang mga Monero? Tumingin ang tatlo kay Barton at nasakta ng puso nila. Ang tinig ni Barton ay mahinang-hina. Paano kayo nakarating dito? Tinutulungan kami ni Dean, wika ni Crowan, tinuturo si Dod Ian, si Dean ang nagligtas sa amin. Dean? Tanong ni Barton kay Dod Ian. Hindi inasahan ni Dod Ian ang ganitong pagbabago sa loob ng isang taon. Late ako, okay ka lang ba? Umuwing luha sa mga mata ni Barton. Naalala mo rin ako, akala ko nakalimutan mo na. Huminga si Dod Ian. 3 taon akong wala, hindi ko kayang iwan ka noon, kung hindi, naunang mail iligtas kita. Lalo pang naniwala ang matandang lalaki sa katauhan ni Dod Ian at buong galang siyang nakinig. Umalis na tayo. Tumayo si Dod Ian. Bagamat hindi naging maayos ang pag-aalaga kay Barton, siguro autos lang ang kalagayan niya para makasunod. Dinala ni Dod Ian sina Joseph, Barton, at iba pa habang umaalis sila sa Chamber of Commerce. Pumunta sila sa isang kalapit na tavern. Puno ang mesa ng mga putahe,
dahil gutom na gutom ang lahat. Sobrang dami nito. Sobrang dami na hindi namin kakainin lahat. Tinitingnan ni Crowan ang mesa na puno ng pagkain habang nilunok ang kanyang laway. Ngumiti si Dad Ian at sumagot, "Kain lang kayo." "Kakain kami." Hindi mapigilan ng apat na iyon ang kanilang pagkain. Sa oras na iyon, lumapit ang isang waiter na nakasuot ng puting damit. Hinawakan niya ang kanyang ilong, tiningnan ang iba bago kinausap si Dad Ian, "May utang po kayo nakabuo ang 68 copper coins para sa mga ito." Kumunot si Dad Ian at sinabi, "Hindi pa kami tapos. Bayaran mo ang bill at kainin mo hanggat gusto mo." Malamig ang boses ng waiter. Hindi natuwa si Dad Ian, ngunit tamad siyang magalit. Kinuha niya ang isang silver coin at inilagay sa tray ng waiter, 3 pa nito. Nagulat ang waiter sandali dahil hindi niya inakala na magiging ganito ka-generous si Dad Ian. Hindi na siya nagsalita at bumalik sa kusina para kunin ang pagkain. Ang mahal naman. Sinimulang kumain ng may kaunting hiya si Barton matapos marinig ang sinabi ng babae. Waving si Dad Ian, "Hindi problema ang pera, hindi naman ako nauubusan. Kain kayo ng marami hanggat gusto ninyo, at kung hindi sapat, pwede tayong umorder pa." Nakita ni na Barton at iba pang totoong walang problema si Dad Ian sa pera kaya medyo nakapaghapunan sila ng maayos. Nagpatuloy silang magwalas at ngumunguya. "Dean, ang pera mo ay galing sa..." Umiwas si Barry na itanong ngunit nang pumasok ang ibang mga bisita sa tavern, biglang tumigil siya. Nagpatuloy na lang sa pagkain. Matapos, dinala sila ni Dad Ian palabas ng tavern at nakakita ng maliit na bakkali malapit doon. Walang tao kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap sila ng maayos. "Ano ang plano ninyo sa hinaharap?" Nagkatinginan sina Barton at Joseph. Natutulala si Joseph, Ako, hindi ko alam, siguro makakahanap ako ng trabaho. Dapat makahanap ako ng trabaho na sapat ang sweldo para sa pagkain." "Ganoon din ako," sabi ni Barry. Tinitigan ni Dad Ian sina Barton at Crowan at nang makita ang kanilang ekspresyon, tumango siya at sinabi, "Iniligtas ko na kayo pero malaya kayong gawin ang gusto ninyo. Siyempre, hindi ko kayo pipilitin. Ngayon, may 3 opsyon kayong pwedeng piliin. Una, pwede kayong bigyan ko ng trabaho bilang hardinero o katulong. Pwede kayong maglingkod sa mga posisyong iyon at tulungan ako sa bahay. Hindi ko talaga ituturing na katulong sa totoong pangalan kundi sa titulo lang." Commercial District House. Tumitig sina Barton at iba na parang mga tupa. Tumango si Dad Ian, "Oo, ang pangalawang opsyon ay bibigyan ko kayo ng pera. Gawin ninyo ang gusto ninyo at hindi ako makikialam kung paano ninyo gagastusin." Ang huling opsyon ay maging assistant. "Assistant?" tinanong ni Barton. Seryoso ang tono ni Dad Ian, "Oo, ngunit ang mga gagawin natin ay delikado. Medyo ilegal din at pwede kayong mapanganib sa buhay." Nagulat sila sa sinabi niya. May kaunting pag-aalinlangan habang iniisip ang mga opsyon. Tumingin pababa si Barton, at bigla siyang tumingin kay Dad Ian, "Pipiliin ko ang pangatlong opsyon, ang tulungan ka. Pero, ang mga binti ko ay hindi maganda, baka hindi sapat ang magawa ko." Tinitigan siya ni Dad Ian at tumango, "Pinahahalagahan ko ang kakayahan ninyo kaya binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Huwag kayong mag-alala. Ako rin, tutulungan din kita." Natutulala si Joseph, "Kung wala ka, madali na akong maipapadala sa minahan at mamamatay. Kaya kahit ano ang gusto mo, susunod ako sa utos mo." Bahagyang tumango si Dad Ian, "Ipapaliwanag ko ng kaunti. Kung pipiliin ninyo akong sundan, ito ay landas na walang balik, at may panganib. Pero hindi ko kayo iniligtas para pilitin kayo. Alam lang ninyo, wala kayong utang sa akin. Tinulungan ko kayo dahil gusto kong suklian ang kabutihang ipinakita ninyo sa akin." Tumingin si Joseph kay Crowan at Barry at buong tapang na sinabi, "Gusto ko pa rin sumama sa iyo. Kahit ilegal, naniniwala ako sa talino mo din. Ayokong mabuhay sa kahirapan. Gusto kong umangat. Gusto ko ng maraming pera." Nang marinig ito,
Ang nag-aalangan na sina Crowen at Barry ay nagbago ang isip at matibay na sinabi, gusto rin naming sumama. Hindi inasahan ni Dod Ian ang iniisip ni Joseph. Kinuha niya ang 4 na gold coins mula sa bulsa, ito ang simula nating puhunan. Ngunit magkakaroon tayo ng bagong pondo sa paglaon. Bibigyan ko kayo ng 4 na gold coins. Ang hiling ko ay humanap kayo ng liblib na lugar. Mas malayo sa sibilisasyon, mas mabuti. Pagkatapos, magtayo ng maliit na lihim na pabrika. Tiningnan ni Barton ang 4 na gold coins. Tumibok ng kaunti ang puso niya. Hindi mapigilan ni Crowen ang sarili at sinabi, hindi ka ba natatakot na tatakbo kami at kukunin ang ginto? Tumingin siya ni Dod Ian at sinabi, may tiwala ako sa inyo. Namula ang mga mata ni Crowen. Sa ngayon, kulang pa ang pera. Sa paglipas ng panahon, magiging sapat ang pondo. Kung may sobrang pera, pwede kayong mag-aral. At tungkol sa inyong katawan, hahanapan ko ng paraan para magamot kayo. Sabi ni Dod Ian. Napanganga ang 4, may halong pag-asa sa kanilang mga mata. Ngayon, mas mabuti pang humanap kayo ng maayos na damit o baka isipin ng mga tao na ninakawan ninyo ang ginto. Ngumiti si Dod Ian. Nagkatinginan sila at natawa. Tiningnan ni Dod Ian ang langit para tansyahin ang oras, kung gusto ninyo akong tawagan, maglagay lang ng senadorya sa harap ng ampunan at pupunta ako. Ngunit tandaan, hindi ninyo pwedeng ibunyag ang ating mga pagkakakilanlan. Alam namin, tumawa si Crowen. Tiningnan ni Dod Ian si Barton, susubukan kong tulungan kang gumaling sa lalong madaling panahon. Hindi ako nag-aalala, sabi ni Barton na may ngiti sa mukha. Pagkatapos umalis, nag-hire si Dod Ian ng karwahe at bumalik sa residential district. Umabot ng halos 1 oras bago nakauwi. Medyo madilim na ang paligid. Pagdating sa bahay, nakita ni Dod Ian si Jer na abala sa paghahanda ng hapunan. Sa hapunan, tinanong nila Dod Ian tungkol sa ginawa niya sa buong araw ngunit hindi nila pinasok sa detalye. Sa kanilang pananaw, malapit na si Dod Ian sa edad ng pagpapakasal at isa ring gwardya, kaya natural na kailangan niyang magkaroon ng sariling pribadong oras. Kinabukasan, maagang nagising si Dod Ian at pagkatapos ng almusal, lumabas siya. Ang huling base ng Alchemist, sana hindi pa ito napalitan, naisip ni Dod Ian tungkol sa lihim na matatag na lugar. Sa isang ordinaryong eskinita malapit sa pamilihan. Isang gwapong binata ang naglalakad sa kalye habang may hawak na piraso ng itim na tinapay. Sa aksidente, nahulog ang tinapay sa lupa mula sa kanyang kamay. Nagulat siya at mabilis na yumuko para kunin ito. Natabunan ng alikabok ang gilid ng tinapay na nahulog sa lupa. Nag-aalangan siyang kunin ito o hindi. Nagmamadali ang mga naglalakad sa kanilang trabaho sa kalye. Kaunti lamang sa mga dumaraan ang bumaling sa kanya ngunit walang masyadong nagbigay ng pansin. Mukhang nababahala ang binata tungkol sa tinapay ngunit walang nakakita na ang kanyang ilong ay humihinga upang amuyin ang mga amoy. Siya si Dod Ian at nakatuon ang kanyang atensyon sa pang-amoy. Humihinga siya ng maingat at maiksi upang mas detalyadong ma-identify ang mga amoy. Iba't ibang klase ng masalimuot na amoy ang nasa kalye. Ngunit ang pagsubaybay sa amoy ay parang isang pisikal na instinct para sa kanya, hindi niya kailangang pag-aralan para maunawaan ito. Nakatuon si Dod Ian sa mga amoy na nagmumula sa isang lihim na silid sa likod eskinita. Iba't ibang uri ng amoy ang lumulutang, nagpapakita ng malabong hugis ng silid. Amoy ng sulfur, lasa ng dilaw na phosphorus, may tao. 3. Isa sa kanila ay may banayad na amoy, dapat babae iyon. Nagulat si Dod Ian dahil hindi niya inaasahan na may tao sa lihim na silid sa oras na iyon. Gagawa ba ng eksperimento ang mga alchemist na apprentices dito araw-araw? Napaisip si Dod Ian bago ituon ng pansin sa mga silid sa ibabaw ng kalye. May banayad na amoy na nagmumula sa itaas. Malamang walang nakatira doon at matagal na itong ganoon. Ang alchemy lab ay nasa ilalim ng bahay, ang may-ari ng bahay marahil ang master ng lab, o baka napatay siya ng mga alchemist, bulong ni Dod Ian sa sarili. Kinuha niya ang tinapay at pinunasan ang alikabok dito. Dahan-dahan siyang naglakad pababa ng kalye.
Walang nakatagong bantay na nagmamasid sa mga naglalakad at wala ring tao sa harap ng bahay na nasa itaas ng lihim na lab. Gayunpaman, kailangan niyang maging maingat sa lahat ng oras o haharap sa masamang kapalaran. Lumipat siya sa ibang kalye at natagpuan ang isang maliit na tindahan ng mananahi. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at pumasok. Ang apprentice ng mananahi ang unang lumapit kay Dod Ian at nagsalita ng magalang. Ginoo, ano po ang kailangan ninyo? Tumingin si Dod Ian sa mga nakasabit na damit sa mga pader ngunit wala siyang nakita na angkop sa kanyang kailangan. Kailangan ko ng maluwag na itim na robe at maskara. Nagulat ang apprentice ngunit hindi nagsalita. Kailan ninyo nais? Kailan ito makukuha? Tanong ni Dod Ian. Ngayong gabi. Okay, bukas kukunin ko. Walang problema. Kailangan mo bang pumili ng materyales ngayon? Matibay na tela, sagot ni Dod Ian, magkano ang deposito? Nag-isip sandali ang apprentice bago sumagot. Kung gusto mo ng matibay, pinakamainam ang linen fiber. Ito ay nagkakahalaga ng 7 tanso. Ang deposito ay kalahati, 3 tanso. Agad na inilabas ni Dod Ian ang 3 barya at ibinigay. Medyo malaki ang robe. Ngumiti ang apprentice at pumayag. Kinuha niya ang ruler para sukatin ang katawan ni Dod Ian. Isinulat ito, at binigay ang isa pang nota. Bukas, kinuha ni Dod Ian ang nota at umalis sa tindahan habang nagmumura. Susunod ay ang problema sa tato. Kailangan niyang patunayan na siya ay alchemist upang makapasok sa base. Ang pinakakredebleng paraan ay magkaroon ng alchemy tato. Ngunit wala pang laser sa panahong ito kaya mahirap hugasan ang tato. Susuriin ang kanyang katawan sa bawat pagbalik mula sa pangangaso upang maiwasan ang virus. Walang paraan upang itago ang tato. Napag-isipan niya sandali at nagpasya na mag-risk. May maliit na pabrika ng raw material para sa tinta sa silangang gilid, malapit sa radiation zone. Dumating si Dod Ian at ipinakita ang kanyang guard medal sa mga bantay. Narito ako para magnegosyo at suriin ang inyong routine production environment. Tumingin ang mga bantay bago ang isa ay tumingin sa isa pa at commandant sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng isa, "Pakihinti dito. Ipapaalam ko sa mas nakakataas." Tumango si Dod Ian at tumayo sa pinto. Sandali lang, may matabang mid-edad na lalaki na lumabas kasama ang bantay. Nagulat siya nang makita si Dod Ian dahil hindi niya inaasahan ang ganitong batang guard. Ngumiti siya at magalang na nagsabi, "Kumusta? Dapat sinabi ninyo ng maaga na darating kayo sa factory check. Hindi ba si Gaik ang nangangasiwa nito?" Iwagayway ni Dod Ian ang kamay. "Narito ako para sa negosyo. May iron gall ink ba kayo dito?" Nabunot ang lalaki sa ginhawa. Ang gall knot ink. Hindi na popular, kaya itinigil na. Ngayon, carbon ink na lang ang gamit. Maganda, tumango si Dod Ian. Bigyan mo ako ng raw materials para sa isang bote ng Gallic ink. Nahirapan ang lalaki at tumingin sa kanya. Isang bote lang. Natauhan siya na pabrika ito, hindi tindahan. Ngunit mahirap maghanap ng Gallic ink kaya kailangan niyang pumunta sa pinagmulan. Magkano? Tanong ni Dod Ian, diretso sa punto. Tahimik ang lalaki ngunit nanatiling magalang. "Ibigay mo ang address at iPad adala namin." Diretso na sumagot si Dod Ian. "Wala akong oras, gusto ko ito ngayon." "Walang problema," sagot ng lalaki. Sandali lang at may dalagang batang lalaki na nagdala ng bote ng itim na tinta kay Dod Ian. Hindi na kailangan ni Dod Ian buksan ang takip para malaman ang amoy. Ito ay Gallic ink. Ginagamit ng mga tao sa loob ng pader ngunit kalaunan natutunan nilang gumamit ng coal para gumawa ng carbon ink. Mataas ang production cost ng Gallic ink kaya unti-unti itong iniwan ng mga tao. Umalis si Dod Ian kasama ang tinta at pumunta sa tindahan para bumili ng pabango. Pagbalik sa bahay, isinara niya ang kanyang maliit na kwarto. Mas banayad ang amoy ng Gallic ink kaysa carbon ink. Kaya naghirap siya para makuha ito. Sayang, walang activated carbon para tuluyang tanggalin ang amoy. Bulong ni Dod Ian. Ibuhos niya ang bahagi ng tinta sa maliit na mangkok at idinagdag ang banayad na pabango. Hindi nagbago ang amoy, kaya natuwa siya.
Pagkatapos, habarin ang damit, ipinakita ang malusog na kulay lunti ang balat. Tumingin si Dod Ian sa magic mark sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung makikilala ito ng mga alchemist apprentices. Sa anumang kaso, mas mabuti pang itago. Isawsaw niya ang quill sa tinta at ipininta ang magic mark sa dibdib. Habang basa ang tinta sa balat, unti-unting nagitim ang bahagi ng kanyang dibdib. Kailangan ko ring itago ang dagger scars. Ipininta niya ito sa dagger scars. Ang magic marks ay paalang habang ang dagger scars ay patayo. Sa huli, nagkaroon siya ng itim na krus sa dibdib. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, maraming salamat po.